Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ilang araw na nga lang para sa nalalapit na pagtatapos ng Lilet Matias, Attorney at Law. Alamin natin ang mga kaganapan dito sa Lilet Matias. Sa wakas, nanaig pa rin kay Trixie ang kabutihan. Hindi niya hinayaan na ang kasamaan ng kanyang ina na si Patricia ang magwagi. Humarap siya ng buong puso kay Lilet at Ira, kasama ang ama na si Ramir. Sa unang pagkakataon, litong-lito si Lilet at Ira sa lahat ng sinasabi ni Trixie sa harap nila, na kesyo ayaw raw ni Trixie na masira ang pamilya nila, kaya mas pinili na lang niyang manahimik, sa pag-asang magbabago pa ang kanyang ina at itatama ang lahat ng pagkakamali niya. Pero nagkamali raw si Trixie, dahil kahit anong chance daw ang binigay niya sa kanyang ina ay hindi pa rin ito nagbago. Kaya no choice na raw si Trixie, kundi ang magsalita. Sa harap ng korte, nabigla ang lahat sa pagdating ni Trixie. Malaking katanungan sa kanila kung anong meron at ano ang nalalaman ni Trixie tungkol sa sikreto ng kanyang ina. Isa pa nga ay kung ilalaglag ba talaga ni Trixie ang kanyang sariling ina na si Patricia. Pinanood sa harap ng korte ang video na kuha mismo ni Trixie sa kanyang ina. Sinubukan pa nga ni Attorney Zamora na pigilan ang pagpapaplay ng video na ebidensya ni Trixie, pero hindi pumayag ang korte. Pinagpatuloy ang pag-play ng video at napapailing na lang si Patricia habang pinapanood ang ebidensya ni Trixie. Malinaw nga sa video lahat ng sinasabi ni Patricia sa kabilang linya. Nakausap niya tungkol sa mga plano at mga krimen na ginawa nilang dalawa. Tinanong ni Lilet kung ano ang kaugnayan ni Attorney Alon kay Patricia. Sinabi ni Trixie na alam kasi ni Attorney Alon kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Ayaw daw kasing masira ni Patricia ang pamilya nila once ma-expose ang nalalaman ni Alon sa lahat. Pinaturo ni Lilet kay Trixie kung sino ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Natatakot si Trixie sa una, pero kalaunan, pinalakas ni Lilet ang loob niya. Pakinggan daw di umano ni Trixie ang kanyang konsensya, kaya tinuro na ni Trixie ang kanyang ina na si Patricia. Pinatayo si Patricia ng hukuman at kinumpirma na siya ang tinuturo ni Trixie bilang sospek. Tinakot ni Patricia si Trixie. Sinumbatan ni Patricia ang anak na si Trixie, kaya naman nagimbal ang lahat sa korte. Naging emosyonal ng husto si Trixie, dahilan para mawalan siya ng malay. Kaya nataranta ang lahat ng tao sa loob ng korte. Inayos nila ang lagay ni Trixie. Nang magkamalay si Trixie, tinanong agad siya ni Lilet kung itutuloy pa ba ni Trixie ang pagtetestigo sa korte. Sinabi naman ni Trixie na handa siyang ituloy ang nasimulan niya. Maya-maya nga ay dumating ang mag-asawang De Leon. Pinatawag pala sila ni Trixie kay Kurt para mapag-usapan ang tungkol kay Ino. Inamin ni Trixie kay Lorena at Constantino na si Patricia Engano rin ang pumatay sa anak nila. Sinabi ni Trixie na tutulungan niya rin ang mag-asawang De Leon na makamit ang hustisya para kay Ino. Kahit sa sarili niya, hindi siya nagkaroon ng hustisya sa panggagahasa sa kanya ni Ino. Ginawa pa rin ni Trixie kung ano ang tama. Nagkapatawaran ang magkabilang panig. Naging emosyonal ang lahat sa nangyari. Maya-maya nga ay nagpatuloy na ang paglilitis sa korte. Nilabas ni Trixie ang audio recording sa kanyang cellphone na sikreto niyang inirecord habang kausap ang kanyang ina na si Patricia. Kung
kung saan maririnig ang pag-amin mismo ni Patricia sa ginawa niyang pagpatay kay Attorney Meredith. Sa narinig ni Patricia, pinilit pa niya na lusutan ang lahat. Inakusahan niya sila Lilet na gawa-gawa lang ang ebidensya na ipinakita at pinarinig sa korte. Tinawag pa nga ni Patricia na bastarda ang ating bida. Dahil dyan ay lumaban na ang ating bida dahil tinawag din siya nitong walang hiya. Nagkaroon ng tensyon sa korte dahil sa mga ebidensyang nilabas ni Trixie. Isang malaking pag-asa ito para kay Lilet dahil ito na ang pagkakataon nila para mapatunayan na si Patricia talaga ang totoong kriminal. Pagkatapos ng paglilitis, nag-usap si Patricia at si Attorney Zamora. Kinakabahan na si Patricia. Malabong-malabo na makalaya pa siya sa bilangguan. Dahil anak na mismo niya ang naglabas ng ebidensya. Hinaway ni Patricia si Attorney Zamora. Kaya hindi na nakapagpigil pa si Attorney Zamora sa ugali nga nitong si Patricia. Tinawag lang kasi siyang bayaran nitong si Patricia. Kaya naman nag-init ang ulo ni Attorney Zamora. Binitawan niya ang kaso ni Patricia kaya nga sa ngayon ay wala ng abogado pa si Patricia. Bumalik ng selda si Patricia. Iniisip niya kung ano na ang susunod na mangyayari sa kanya. Ngayong iniwan na nga siya ng kanyang abogado. Narinig niya ang isang pulis na may kausap sa kabilang linya. Mukhang problemado ito sa kanyang kausap. Narinig ni Patricia na kinakailangan nito ng malaking halaga ng pera. Kundi madadamay raw ang pamilya nito. Kaya napaisip ng paraan si Patricia. Kinausap niya ang pulis. Sinabi niya na kayang-kaya siyang tulungan ni Patricia sa problemang pinansyal niya. At dahil kapos na at wala nang maisip na solusyon, ito ang pulis dahil wala na siyang mapagkunan ng malaking halaga ng pera. Para pambayad sa pinagkakautangan niya, ay pinatos niya nga ang offer ni Patricia. Ang offer nga pala ni Patricia ay patakasin siya, kapalit ng malaking halaga ng pera. Kaya pinagplanuhan nilang lahat kung paano nila gagawin ang pagtakas ni Patricia. Kahit nag-aalangan ang pulis, ay gagawin niya ang lahat. Makuha lang ang pera na ibabayad sa kanya ni Patricia. Para nga lang maligtas niya ang kanyang pamilya. Makatakas pa kaya si Patricia? Ngayong marami na ngang nag-aabang sa kanya ng mga kapulisan, matuloy kaya ang plano nila ng pulis na kinasabwat niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.